politiko. Pakinggan na lang ho natin mga kababayan. Tatanggalin ko na yan. Pero pakikinggan ho natin mga boss. Imbestigahan ni Senadora Risa Hontiveros ang posibilidad na may ugnayan sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at kontrobersyal na mayor ng Bamban na si Alice Guo. Naalala niyo po yung ipinakita natin dito mga kababayan? Na litrato po. No? Na litrato, yung una, yung screenshot galing ho doon sa video ni Bungo. Dahil sabi ni Bungo, doon po sa mga nagpapakalat ng balita na tegi na ang dating Pangulo, ito malakas na malakas pa po. Doon mismo sa bahay, sabi ng dating Pangulo, ipakita mo Bungo yung maliit kong bahay. Maliit. May naniwala, mga DDS. No, nung pinakita, inikot yung camera, tapos nakita yung pagkakapareho ho nung background, mga kababayan. Pareho ang kortina at pareho yung mga picture at yung mga wall clock, mga kababayan. Dahil yung sinasabi ng iba, yung picture ni dating Pangulong Duterte kasama si Mayor Go, edited lang daw ho yun, mga kababayan. So pinakita ho ng dating senadora. Pinakita ho ni Senator Risa Hontiveros, mga kababayan. So talagang lalong lumalakas ho, no? Ang iniisip ng mamamayang Pilipino na ang nagpoprotekta daw po kay Mayor Go, ito pong si dating Pangulong Duterte. Mga kababayan, tuloy natin ito. Ang detalye, ikukwento sa atin ni Raymond Tinasa. Ayan. Iimbestigahan na rin umano ng Senado kung may direktang ugnayan o link sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Sa pagdinig kahapon ng kanyang komite, inilabas ni Senator Risa Hontiveros ang larawan kung saan magkasama si Duterte at Mayor Guo. Ayun, yun yung sinasabi ko ho na picture na magkasama ho sila. Sabi ni GB, maalikabok na nga yung kortina faded na mga picture. Hindi ho kaya, kumbaga, hindi talaga tinitiran yung bahay na yon. Sabi ni GB, maalikabok na nga yung kortina at faded na yung mga picture. Hindi kaya hindi tinitirhan yung bahay na yon. Tapos kapag yung merong mga photo ops lang, yung picture na natutulog si dating Pangulong Duterte nakaganon, tapos may ano tawag doon, kulambo. Kapag may mga ganong mga photo ops lang, hindi ho kaya. Nagtatanong lang tayo mga kababayan. Kasi hindi mo, ang hirap paniwalaan, no? Mga bossing. Tuloy. Sabi ni Fer Rivera, hindi naman po lahat ng taga Davao ay DDS. Correct. Tama po, Ma'am Fer Rivera. Tuloy. Kunan daw ang larawan ng presidente na si Duterte. Sinabi ni Hontiveros na dahil sa open door policy ni Duterte sa Pogo, nagbunga ng mga problema na kinakaharap ngayon ng bansa. Ayon kay Hontiveros, Madam Senator, sabi naman ng dating Pangulo ano daw ho, sabi ng dating Pangulo, malaking tax nakukuha natin dyan. Pero nangunguna yung Bamban ni Alice Go na hindi ho nagbabayad ng tax, mga kababayan. Sabi din ng dating Pangulo, nako, mamamayang Pilipino ang makikinabang sa mga trabaho dyan sa Pogo. Mga mukat-mukat mo, no? Sandamakmak na mga Chino ang pinapadala para magtrabaho doon sa Pogo. Mabutit mabuti ho walang nabibiktimang mga kababayan ho natin. Dahil yung nakikita nyo, yung pinipilit nila na gumawa ng mga scam, mga bossing, talagang latay ho Talagang nagkukulay ubi ho yung mga katawan, mga kababayan. Dahil pinipilit nilang mang-scam. Di ho ba? Sabi ni Manny Julian, yan ang dahilan kaya gusto nilang mapatalsik si BBM. Isa din po yan sa iniisip natin na dahilan kung bakit mga nagkukumahog itong mga ito, no? Na mapababa ang ating Pangulo. At take note, meron yata silang pasabog after ng June 30 ho, mga kababayan. Yun na daw po yung talagang pagpapatalsik nila sa ating Pangulo. Ayaw kasi nila ngayon. Kasi daw ho, mga kababayan, pag ngayon, less than 2 years ho, mga bossing. Pag less than 2 years,
hindi na makakatakbo ulit o hindi makakapag-re-elect si BP Sara. Kaya kailangan after 2 years. Pwedeng mag-re-elect. Mala Gloria, Macapagal Arroyo. Tingnan lang natin kung kaya ng puwersa nila. Ang puwersa na sumusuporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Mga kababayan, ganyan ho yan eh. Ano? Pakinggan ho natin pa. Ayaw. Ayan. Bilang dito ang Pogo-related prostitution, pastillas scam, human trafficking, scamming, money laundering. Isa-isayin natin. Money laundering, yung prostitution sa loob ng Pogo, yung pastillas. So mga kababayan, yun yung sa airport na ang daming mga Chino na pinapapasok, may kalakip na 10,000 doon sa gitna ng passport. Na sinasabi ng dating Pangulong Duterte sabi ng dating Pangulong Duterte, mamamayang Pilipino ang makikinabang ng mga trabaho dyan sa Pogo. Tapos santambak yung mga Chinese. Ano po? Sabi ni Edna Bonao, baka pulburon video ang pasabog. Again? Etong mga DDS na to, hanga naman talaga ako. Ito yung mga supporter ng mga DDS. Hanga naman ako sa mga pagiging uto-uto nila. Ilang beses na silang pinaikot-ikot. Hanggang ngayon hindi pa rin makaramdam na dahil lang sa views. No? Kaya pa ulit-ulit kayong binibigyan ng date ni Maharlika para dyan sa pulburon video na yan. Galit na galit sila sa Pangulo, di ba? Gustong-gusto nilang mapabagsak. Nasaan yung pulburon video? Di salpak na agad nila. Dati pa. Kung napatunayan nila na nagdudurog ang Pangulo, nung kailan pa ba? 2023 pa yata nila isinisigaw yan, mga bossing. Kung linabas agad nila yon, ay maniwala ho kayo mga kababayan. Tapos habang nakaposisyon ngayon bilang presidente, tas nagpupulburon ng Pangulo, madami hong magbabaklas ng suporta dyan. Bakit hindi nyo ilabas agad? Di ba? Kaya talagang itong mga DDS na ito, huwag kayong masasaktan. No? Mag-comment kasi kayo dyan. Magalit kayo sa comment section. Sabihin nyo, Mark, bakla ka. Sabihin mo, Mark, wala kang kwenta. Mababaw ka. Mark, BO ka. Mag-comment kayo dyan. Inuutusong ko kayo. Ang hihina pala ng loob ninyo eh. Tuloy. At posibleng espionage. Pag-aralan daw ng kanyang komite kung may pangailangan pang ipatawag sa investigasyon sa kanilang pagdinig si Duterte. Ayan. Na talagang dahil sa de facto open door policy ni Duterte sa POGOs ng kanyang administrasyon, hanggang ngayon nag-deal tayo sa maraming masasamang epekto ng POGO sa ating bansa. Hindi na lamang yung mga POGO-related prostitution, illegal recruitment and detention, yung pastilla scam, itong human trafficking, cyber scamming. Duktong-duktong ho mga kababayan, yung mga pastillas scam, mga pastillas ho sa airport, duktong-duktong ho mga kababayan. Anyway, ganito na lang po ang iiwan natin dyan mga kababayan. Kayo po ba? Ayon po dito sa sinabi ng ni Senator Risa Hontiveros, mga kababayan, na si Duterte, no, ang protector nitong si Alice Go. Kayo po ba ay naniniwala dyan? I-comment nyo dyan po sa comment section mga kababayan. Ilagay nyo lang po kung kayo ay naniniwala na si Duterte ang protector ni Alice Go, mga bossing. Anyway, 5 topic po yan mga kababayan. At medyo gabi na din po dito sa ating kinaroroonan. Tayo po ay magpapahinga na. Ako ay magpapasalamat sa 900 viewers na nandito po sa ating live stream. Maraming salamat po. Bago po kayo lumabas mga kababayan, pwede nyo pong pindutin lang po yung like button dyan para mas i-share ni YouTube ang ating mga ginagawang mga video sa araw-araw. At sa mga bagong pasok at ngayon lang po nakita ang channel na ito, nandyan po ang subscribe button. Pindutin nyo lang po para tuloy-tuloy po o lagi kayong ino-notify ni YouTube, no, kapag tayo po ay naka-live na. Muli po, ako'y magpapaalam na. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po. Ingat po tayong lahat.